Anak, hindi mo kailangang magpakahirap para lang mailabas ako dito, wika ni Mang Ernesto habang pilit na pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit may halong pagmamalasakit sa anak na si Jana. Tay, hindi, gagawin ko ang lahat, kahit ano, para lang makalaya ka. Wala kang kasalanan, pero bakit nila ginawa ito sa'yo? Sagot ni Jana, halos sumabog ang damdamin sa galit at kawalang katarungan. Sa kabila ng kanyang malambot na boses, ramdam ang matinding determinasyon sa bawat salitang binibigkas niya. Nakulong ang kanyang ama sa isang krimen na malinaw namang hindi nito ginawa. Isang matandang lalaki na buong buhay ay nagtrabaho ng marangal, ngayon ay nakakulong sa malamig na selda. Ang bawat araw na lumipas ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Jana. Sa isip niya, paano niya matitiis na makita ang ama sa ganitong kalagayan? Ngunit kulang sila sa pera, at ang piyansa ay tila isang panaginip na hindi kayang abutin. Jana, anak, tanggapin mo na ang realidad ng buhay, malumanay ngunit puno ng pait na sabi ni Mang Ernesto. Sa ating mga mahihirap, ang katarungan ay parang isang bagay na para lamang sa mayayaman. Kahit wala tayong kasalanan, wala tayong boses. Pero hindi lahat ng mayayaman ay masama, may iba rin namang may malasakit. Tumigil si Mang Ernesto, tila nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang masakit na katotohanan sa anak. Pero, anak, ayaw kong makita kang nahihirapan dahil sa akin. Mas mahalaga ang kinabukasan mo kaysa sa kalayaan ko. Ngunit si Jana ay tila hindi natitinag. Tay, hindi ko matatanggap na nandito ka habang alam kong wala kang kasalanan. Ako ang bahala, maghahanap ako ng paraan, sagot niya, mahigpit ang pagkakahawak sa rehas na bakal na naghihiwalay sa kanila. Ngumiti si Mang Ernesto, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ayaw niyang mag-alala ang anak, kahit na ang katotohanan ay wala siyang magawa upang baguhin ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam si Jana. Tay, babalik ako bukas. Mag-iingat ka dito, ha? Mag-iingat ka rin, anak, tugon ng ama, habang pinagmamasdan ang anak na papalayo. Ang bawat hakbang ni Jana ay parang tinik na bumabaon sa puso ni Mang Ernesto. Habang naglalakad si Jana palabas ng kulungan, ang kanyang isip ay puno ng plano. Kailangan niyang kumilos. Natanggap siya bilang katulong sa bahay ng isang kilalang pamilya sa kanilang bayan. Kahit maliit ang sahod, ito ang magiging simula ng kanyang pag-iipon para sa piyansa ng ama. Pagdating sa malaking bahay, sinalubong siya ng isang matandang babae. Ikaw ba ang bagong katulong ni na Doña Isabel at Don Ricardo? Tanong nito. Opo, ako po si Maria Santos, sagot ni Jana na may halong kaba. Alam niyang mahirap ang trabahong ito, ngunit para sa kanyang ama, gagawin niya ang lahat. Binuksan ng ginang ang malaking gate na yari sa bakal, na tila simbolo ng karangyan ng bahay. Ako nga pala si Aling Lourdes, ang mayordoma ng bahay na to. Pagpapakilala niya habang iniabot ang kamay kay Jana na may ngiti sa labi. Ang kanyang tinig ay magiliw ngunit may awtoridad, bagay na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Jana sa kabila ng kaba. Sa kabila ng pagiging bago sa lugar, dama ni Jana ang kabutihan ng ginang, kaya naman unti-unti siyang nakaramdam ng kagaanan ng loob. Habang naglalakad sila papasok sa malawak na bakuran, ipinakita ni Aling Lourdes ang iba't ibang bahagi ng bahay. Ang bawat sulok ay tila larawan ng kagandahan at kaayusan. Dito mo ilalagay ang mga gamit mo. Siguraduhin mong malinis at maayos ang paligid, bilin niya habang itinuturo ang mga lugar na kailangang alagaan ni Jana. Sa bawat salitang sinasabi ni Aling Lourdes, tahimik na sinasolo ito ni Jana, determinado siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Dito pala ang kwarto mo, sabi ni Aling Lourdes habang binubuksan ang isang pinto. Isang maliit ngunit maayos na kwarto ang bumungad kay Jana, na may simpleng kama at isang kabinet. Salamat po, Aling Lourdes, sagot ni Jana, puno ng pasasalamat sa ginang. Sige, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka na. Ayusin mo na rin ang mga gamit mo, paalam ni Aling Lourdes bago ito lumabas ng kwarto. Pagkatapos magpasalamat, agad na inayos ni Jana ang kanyang mga gamit. Isa-isa niyang inilagay sa kabinet ang mga damit na dala niya. Nang matapos, naupo siya sa kama at pumikit. Sa gitna ng katahimikan, bumigkas siya ng taimtim na panalangin. Lord, sana huwag mong pabayaan ang tatay ko.
Siya na lang po ang meron ako, bulong niya habang pinipigilan ang luha. Matapos makapagpahinga, lumabas si Jana mula sa kanyang kwarto upang hanapin si Aling Lourdes. Madali naman niyang nakita ang ginang na abala sa pag-aasikaso. Magandang umaga po, Aling Lourdes, bati ni Jana na may magalang na ngiti. Magandang umaga rin, Jana, sagot ng ginang. Halika, ipapakita ko sa iyo ang trabaho mo. Dinala siya nito sa hardin, isang lugar na tila paraiso. Ang mga bulaklak sa iba't ibang kulay ay parang sumasayaw sa ihip ng hangin, habang ang mga halaman ay maingat na inaalagaan. Mahilig sa halaman ang pinsan ni Don Ricardo, kaya dapat itong alagaan ng mabuti. Lilinisin mo ang mga tuyong dahon at didiligan ang mga halaman araw-araw, paliwanag ni Aling Lourdes. Tumango si Jana bilang tanda ng kanyang pag-unawa. Sige, mauna na ako, Jana. Alam mo na ang gagawin mo, palem ni Aling Lourdes. Sinimulan ni Jana ang kanyang trabaho. Kinuha niya ang wales at maingat na nilinis ang mga tuyong dahon na nagkalat sa lupa. Nang matapos, kinuha niya ang hose malapit sa gripo at sinimulan ang pagdidilig. Habang nagdidilig, hindi niya napigil ang hum-humang ng isang kanta, tila nakahanap siya ng kapayapaan sa gitna ng hardin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Ikaw ba ang bagong katulong? Tanong ng isang malamig ngunit matatag na boses. Nagulat si Jana at aksidenteng natutok ang hose sa taong nagsalita. Ay, pasensya po, gulat niyang sabi habang agad na pinatay ang hose. What the heck, galit na sabi ng lalaki, habang basang-basa ang kanyang suot. Tumigil si Jana at dali-daling yumuko. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Pakiusap niya. Halos mangiyak-ngiyak sa kaba. Tahimik lamang ang lalaki habang hinuhubad ang kanyang basang damit. Tumambad ang kanyang makisig na katawan, dahilan upang mapapikit si Jana sa hiya. Wala siyang sinabi at iniwan si Jana sa hardin. Sa kabilang banda, pumasok si Miguel Reyes sa kanyang kwarto, na tila aburido ngunit hindi maalis sa isipan ang nangyari. Habang naliligo, napaisip siya sa bagong katulong. Bakit parang kakaiba siya? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos maligo, bumalik siya sa hardin ngunit wala na si Jana roon. Ngunit nang makita niya itong muli sa kusina, tila bumagal ang oras. Damn, bulong niya sa sarili, hindi maipaliwanag ang biglang kabog ng kanyang puso. Habang si Jana ay naglalakad papunta sa kusina matapos ang kanyang paglilinis sa hardin, muli niyang naramdaman ang kaba nang makita niya ang lalaking aksidente niyang nabasa kanina. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng bigat sa paligid, at ang bawat hakbang nito ay nagdagdag sa tensyon na nararamdaman ni Jana. Dumaan ito sa kanyang harapan, kaya't kahit nanginginig pa ang kanyang boses, naglakas loob siyang bumati. Good afternoon po, sir, sabi niya nang may halong kaba at paggalang. Hindi pa niya alam ang pangalan nito, kaya't hindi niya alam kung paano siya tatawagin. Sa kabila ng kanyang pagbati, nilagpasan lamang siya nito, kumuha ng malamig na tubig mula sa chiller, at agad na umalis nang walang kahit isang salita. Huminga ng maluwag si Jana nang mawala na ito sa kanyang paningin, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatili. Oh, ba't parang takot na takot ka? Para kang nakakita ng multo, tanong ni Aling Lourdes nang pumasok ito sa kusina, dala ang kanyang karaniwang magiliw ng ngiti. Wala po, manang. Naninibago lang po siguro ako, sagot ni Jana, pilit na itinatago ang kanyang nerbiyos. Nako, ganyan din ako noon nung kakasimula ko pa lang dito. Naninibago din ako, sabi ni Aling Lourdes habang abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina. Pero kalaunan, masasanay ka rin. Mabait naman lahat ng tao dito, lalo na sina Sir Gray at Doña Isabel. Mabait din naman si Sir Miguel Reyes, kaso minsan makulit lang to, dagdag niya na may bahagyang tawa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jana nang marinig niya ang pangalang Miguel Reyes. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba ang damapo sa kanya. O siya, pahinga ka na muna, Jana. Naninibago ka pa nga siguro, sabi ni Aling Lourdes na may malasakit. Pero, manang, sabat ni Jana, tila nag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, Jana. Ayos lang yan. Pahinga ka na muna, sagot ni Aling Lourdes habang tinatapik ang balikat niya bilang tanda ng suporta. Wala nang nagawa si Jana kundi sundin ang sinabi ni Aling Lourdes. Mauna na po ako,
Manang, palm niya bago siya lumabas ng kusina. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, tahimik siyang nagdasal. Sana po, Lord, huwag ko na siyang makita ulit. Siya siguro ang sinasabi ni Manang na pinsan ni Sir Gray. Siya siguro si Sir Miguel Reyes, ang lalaking aksidente kong nabasa kanina. Nang makarating sa kanyang kwarto, humiga agad si Jana sa kama. Sa kabila ng pagod, ang kanyang isip ay puno ng alaala ng kanyang ama na nasa kulungan. Kakayanin ko to, Tay, para sa'yo, bulong niya sa sarili bago siya tuluyang nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Jana. Inayos niya ang kanyang higaan, naligo, at agad na nagtungo sa hardin upang simulan ang kanyang trabaho. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang lalaking abala sa paglilinis ng hardin. Nang makalapit siya, agad siyang napatakip ng kanyang mga mata dahil sa gulat, walang suot na pang-itaas ang lalaki. Good morning, bati nito nang mapansin siya. Ang boses nito'y malamig ngunit magalang. Good morning po, sir, sagot ni Jana habang nakatakip pa rin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata. Oops, I'm so sorry, sabi ng lalaki, halatang napansin ang reaksyon niya. You can put down your hands and open your eyes. I'm sorry again for what happened. Nasanay kasi ako na kada umaga, nililinisan ko itong garden. Mahilig kasi ako sa mga halaman, paliwanag nito na tila nagtatangkang gawing magaan ang sitwasyon. Nako, sir, trabaho ko po yan. Hindi nyo na po kailangang gawin yan. Ako na po ang gagawa, mabilis na sagot ni Jana, pilit na pinapakita ang kanyang dedikasyon. No, it's fine. Mamaya ka na magtrabaho. Don't worry, ako na ang bahala rito, sagot ng lalaki, tila may casual na kumpiyansa sa kanyang boses. Nataranta si Jana sa narinig. Hindi siya pwedeng hindi magtrabaho dahil baka masisante siya. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang ama. Ay, sir, hindi po pwede. Ako na po ang gagawa ng trabaho, pagpipilit niya habang pilit niyang inaabot ang hawak nitong prunang shear. Ngunit inilayo ng lalaki ang prunang shear, dahilan upang mapalapit si Jana sa dibdib nito. Nagkatitigan sila, at tila huminto ang oras sa pagitan nila. Nangingibabaw ang tensyon sa hangin bago sila parehong umatras. Pasensya na po, sabi agad ni Jana, namumula ang mukha, at mabilis na lumayo. Tahimik lamang ang lalaki, iniabot ang prunang shear sa kanya bago ito umalis ng walang paabi. Bagamat nagtataka, pinagwalang bahala na lamang ni Jana ang nangyari at sinimulan ang kanyang trabaho. Nang matapos siya, pumasok siya sa loob ng bahay upang tumulong kay Aling Lourdes. Baka kailangan ni Manang ng tulong. Wala rin naman akong ginagawa, bulong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa kusina. Good morning, Aling Lourdes, bati ni Jana na may kasamang magiliw ng ngiti habang binabati rin ang iba pang kasamahan niya sa bahay. Ang kanyang boses ay puno ng sigla, kahit na may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Good morning din sa'yo, Jana, sagot ni Aling Lourdes na may malumanay na tono. Agad namang lumapit si Jana sa kanya at nagtanong kung ano pa ang maitutulong niya. Saktong dating mo, Jana. Pakiakyat na lang itong pagkain sa kwarto ni Sir Miguel Reyes, utos ni Aling Lourdes habang inaabot ang tray ng pagkain. Bahagyang natigilan si Jana. Ayaw sana niyang tanggapin ang utos, ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi sumunod. Ah, saan po pala ang kwarto niya, Manang? Tanong niya, pilit na itinatago ang kanyang kaba sa isang ngiti. Hindi pa kasi niya alam kung saan ang kwarto ng kanyang amo. Nasa second floor. Pag-akyat mo, kumaliwa ka lang, at nasa pinakadulo ang kwarto niya, paliwanag ni Aling Lourdes. Hindi na nagtanong pa si Jana at agad na kinuha ang tray ng pagkain. Habang naglalakad siya patungo sa kwarto ni Miguel Reyes, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan. Kaya mo to, Jana, bulong niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang kanyang damdamin. Pagdating niya sa labas ng kwarto, tumigil siya sandali at nagdadalawang isip kung kakatok ba siya o hindi. Sa huli, naglakas loob siya at kumatok ng marahan. Tumayo siya roon, naghihintay ng sagot, ngunit tila walang tao sa loob. Nasa loob kaya siya, tanong niya sa sarili habang kumakatok ulit, ngunit wala pa ring sumagot. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang pihitin ang doorknob at nagulat siya nang malamang hindi ito nakalock. Bukas ang pinto pero walang tao, bulong niya habang dahan-daang pumapasok sa loob.
Inilibot niya ang kanyang tingin sa kwarto, at agad siyang namangha sa ganda ng paligid. Ang bawat sulok ng kwarto ay maayos at malinis, tila nagpapakita ng personalidad ng may-ari nito. Matapos niyang ilagay ang tray ng pagkain sa maliit na mesa, hindi napigilan ni Jana ang sarili na umupo sa kama. Ang lambot, sana maranasan ko rin to, mahina niyang sabi habang napapikit, dinadama ang malambot na kutson. Sa sobrang pagkaaliw, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Miguel Reyes, tanging tuwalya lamang ang nakatapi sa kanyang bewang, at kitang-kita ang kanyang makisig na katawan. "What are you doing here?" tanong nito. Ang boses ay malamig ngunit may halong pagtataka. Napabalikwas si Jana mula sa kama, at dali-daling humingi ng tawad. "Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit," mabilis niyang sabi habang yumuko, pilit na iniiwas ang tingin mula sa kanyang amo. "No, no, no, no. It's not like that, okay," sagot ni Miguel, ang kanyang tono ay bahagyang lamambat. "Pwede kang humiga sa kama kung gusto mo. I'm just wondering why you're here," dagdag pa nito habang nakatingin sa kanya. "Inutusan po kasi ako ni Aling Lourdes na ihatid ang pagkain niyo, sir," sagot ni Jana, nananatiling nakayuko. Hindi niya magawang tumingin ng diretso dahil sa itsura ng kanyang amo na tanging tuwalya lang ang suot. Ang makisig nitong katawan ay tila isang obra na hindi niya kayang tingnan ng matagal. Napansin ni Miguel ang kanyang pag-aalangan, kaya't bahagya itong ngumiti. "Relax, miss. Hindi naman kita kakainin," biro nito, ngunit ang kanyang boses ay may halong lamang. Ngunit para kay Jana, mas lalo lamang siyang naasiwa. "Pasensya na po talaga, sir," ulit niya bago mabilis na tumalikod at nagmadaling lumabas ng kwarto. Habang bumababa siya ng hagdan, hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Ano ba tong nangyayari sa akin?" tanong niya sa sarili, pilit na binabalewala ang kakaibang kaba na nararamdaman niya. "Okay, thanks for bringing my food, and by the way, tawagin mo na lang akong Miguel Reyes. Na Sir Miguel Reyes is fine with me," sagot naman ito sa kanya at tinungo na ang walk-in closet. Kitang-kita ni Jana ang pag-file ng muscle ni Miguel Reyes sa likuran nito sa tuwing gagalaw siya. Uminit tuloy ang magkabilang pisngi ni Jana dahil sa kanyang nakita. "Sige, sir, mauna na po ako," sabi naman ni Jana. "It's Miguel Reyes, not Sir Jana," paalalang sabi nito sa kanya. "Sige po, Miguel Reyes," sabi pa ni Jana at lumabas na ng kwarto nito. Napatawa naman si Miguel Reyes habang nagbibihis ng kanyang damit. He found it cute. Isang buwan ang lumipas matapos pumasok si Jana bilang katulong. Sa loob ng isang buwan, hindi pa niya muling nadadalaw ang ama na nasa loob ng kulungan. "Kumusta na kaya si tatay sa kulungan?" tanong ni Jana sa kanyang sarili. "Matagal ko na rin siyang hindi nakikita," sabi pa ni Jana. Nasa garden pala siya ngayon, naglilinis at nagliligpit sa mga tuyong dahon mula sa mga puno sa garden. Ginagawa naman niya ang lahat para lang makaipon ng pera para sa kanyang ama. Tinuloy lang ni Jana ang kanyang ginagawa hanggang sa matapos na nga siya. Pinahiran niya ang pawis sa kanyang noo bago inayos ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pumasok na agad siya sa loob ng bahay. Lately, hindi masyadong napapansin ni Jana ang Sir Miguel Reyes niya. Minsan lamang niya ito makita sa loob ng bahay, pero ngayon, wala na naman ito. "Jana, tapos ka na ba sa trabaho mo?" salubong sa kanya ni Rosa, isa sa mga katulong din sa bahay. "Ah, oo, tapos na ako," sagot naman ni Jana. "Wala ka bang gagawin? May ipapasuot sana ako sa iyo tanong naman sa kanya ni Rosa. "May niluluto kasi ako sa loob, hindi ko maiwan. Baka masunog," sabi pa nito sa kanya. "Wala naman akong gagawin. Ano ba yang ipapasuot?" tanong naman ni Jana. "Nako, salamat ng sobra, Jana ha. Ipapasuot ko lang sana itong basura na itapon sa labas ng bahay," sabi sa kanya ni Rosa at pinakita ang basura na nasa garbage bag. "Yan lang ba? Sige, sige, ako nang bahala," sagot naman ni Jana. Agad itong kinuha ni Jana at binitbit palabas ng bahay. Nang matapon na niya sa imbakan ng basurahan ay bumalik na agad si Jana pabalik sa loob ng bahay. Isasarado na sana niya ang gate nang makita niya ang pagdating ng isang sasakyan. Huminto ito sa harap ng gate. Pagkatapos, bumaba ang isang lalaki, tapos kasunod ang isang babae. Humalik pa ang babae sa pisngi ng lalaki bago bumalik sa loob ng kotse at umalis.
Hindi naman nakagalaw si Jana sa kanyang nakita dahil ang lalaking bumaba ng kotse ay ang Sir Miguel Reyes niya. Pumasok agad ito sa loob ng bahay kaya nakita siya nito. Andyan ka pala, Jana. Good afternoon, pagbati nito sa kanya. Nailang tuloy si Jana lalo na't nakita niya ang paghalik ng babae sa kanyang amo. Pero kahit ganun ay nagawa pa rin naman niyang sumagot dito. Good afternoon po, sir, sagot naman niya. Umalis naman ito sa kanyang harapan pagkatapos niyang magsalita kaya naman sinarado na lang ni Jana ang gate at balik patungo sa kusina habang paulit-ulit na nasa isip niya ang nakita kanina. Samantala, muli siyang nakadalaw sa kanyang ama dahil pinayagan siya ng kanyang amo na si Don Ricardo at Doña Isabel na puntahan ang ama. Kaya sobrang nagpapasalamat si Jana sa kabaitan ng kanyang amo. Kaharap ni Jana ang ama niya ngayon na sobrang laki ang pagbabago ng katawan simula nung huli niya itong nakita. Hindi tuloy maiwasan ni Jana ang maging emosyonal na makita niya ang kanyang ama. Tay, anong nangyari sa'yo? May sakit po ba kayo? Madamdaming tanong ni Jana sa kanyang ama. Wala, anak, wala, sagot naman nito sa kanya. Alam ni Jana na nagsisinungaling ito sa kanya dahil ibang-iba talaga ang katawan nito nung huli niyang nakita ang ama. Tay, anong wala kayong sakit? Ang laki ng pinagbago ng katawan niyo oh, pilit naman ni Jana. Subalit ang ama nito ay hindi pa rin umaamin sa kanya para hindi na ito mag-alala pa. Alam naman kasi niya na nagtatrabaho ang anak para pampiyansa sa kanya. Anak, ayos lang ako dito. Huwag kang mag-alala, sabi pa nito sa kanya. Hindi kayo maayos, tay, umiling si Jana at hindi naniniwala sa sinabi ng kanyang ama sa kanya. Matapos ang oras niya sa pagbisita ng ama, walang nagawa si Jana dahil ayaw pa rin umamin sa kanya ng kanyang ama na may sakit ito. Nalilito at naguguluhan na si Jana kung anong pwedeng gawin niya para mapadali ang paglaya ng kanyang ama. Ba't ganito? Porkit mahirap lang kami, walang makatarungang hustisya para sa aming mahihirap, kahit wala namang kasalanan, sabi ni Jana sa kanyang sarili at hindi mapigilan ang sarili niyang maiyak. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mabilis namang pinahiran ni Jana ang kanyang luha at umalis na sa presinto. Pagkarating niya sa bahay ay wala siya sa sariling ginagawa ang kanyang trabaho. Ang buong isip niya ay nasa ama niya, sobra ang kanyang pag-aalala sa kalusugan nito. Nagdidilig siya ng mga halaman sa garden. Hindi niya tuloy napansin ang pagdating ni Miguel Reyes sa likuran niya. Are you okay? You're spacing out, sabi ni Miguel Reyes sa kanya. Ay, kabayo, gulat namang sigaw ni Jana. Ang gwapo ko naman para maging kabayo, sabi pa ni Miguel Reyes sa kanya. Sorry po, sir, nakayukong sagot ni Jana at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Tinitigan lang naman siya ni Miguel Reyes, hindi siya inistorbo nito hanggang sa matapos niyang madiligan ang lahat ng halaman sa garden. Pagkatapos sa kanyang ginagawa, hindi alam ni Jana na sinusundan pala siya ni Miguel Reyes hanggang sa makapasok ito sa bahay. You're not okay. I know it, Miguel Reyes said to her. Ayos lang po ako, sir, sagot naman ni Jana. Hindi na lamang ito kinulit ni Miguel Reyes at pinabayaan na lamang ito. Maybe it's not the right time to tell her. Kinaumagahan, tila nangingitim ang ilalim na bahagi ng mata ni Jana dahil hindi siya gaanong nakatulog ng maayos dahil sa pag-iisip niya sa kanyang ama. Habang naggugupit ng mga halaman, biglang lumapit sa kanya si Miguel Reyes. Napansin naman ito ni Jana kaya naman binati niya ito. Good morning po, sir, pagbati ni Jana dito. Good morning, Jana. How's your sleep? Pabalik na tanong naman nito sa kanya. Nagtataka naman si Jana dahil lately napapansin niya ang palaging paglapit nito sa kanya. Hindi naman ito masyadong pinapansin ni Jana dahil baka nagkataon lang, since nakikita naman niya ito na minsan si Miguel Reyes ang gumagawa sa trabaho niya. Ayos naman sir. Bakit po pala natanong? Tanong naman ni Jana dito. Ba I told you, see the sir. Just call me by my name. It's Miguel Reyes, Jana capital CESAR, sagot naman nito sa kanya. Kasi sir, nakakahiya naman po na kayo kung, sabi naman ni Jana. One more sir, Jana. Hindi ako magdadalawang isip na angkinin ka, sabi naman ni Miguel Reyes sa kanya. Kaya naman nagulat si Jana sa kanyang narinig pero parang wala lang naman kay Miguel Reyes ang sinabi niya kay Jana, 2 million, Jana. Be mine for one night. Offer sa kanya ni Miguel Reyes. Mas lalong nagulat si Jana sa narinig.
Alam ni Jana na seryoso ito sa kanyang sinabi dahil hindi nawala ang tingin nito sa kanya. Seryoso siyang tinitigan nito kaya naman nagulat si Jana. Hindi siya nakasagot sa sinabi nito kaya naman nagmamadali siyang iwan si Miguel Reyes at mabilis siyang bumalik sa kwarto niya para makapag-isip. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, naguguluhan siya kung tatanggapin ba niya ang offer nito sa kanya. She is so confused now, nagtatalo ang isip niya sa gagawin niyang desisyon. She thinks better dahil ang daming pumapasok sa isip niya lalo pat ang ama niya na nasa kulungan at alam niyang may sakit ito pero tinatago lang nito sa kanya at hindi sinasabi. Hindi ako papayag, sabi ni Jana sa kanyang sarili. Pero paano si Papa? Kailangan na niyang makalabas sa kulungan, dagdag pang sabi nito sa kanyang sarili. Ilang oras si Jana sa loob ng kanyang kwarto. Ayaw pa niyang lumabas dahil baka muli niyang makita si Miguel Reyes at maalala ang sinabi nito sa kanya. Habang nanatili si Jana sa loob ng kanyang kwarto, hindi niya namalaya na unti-unti na pala siyang dinadalaw ng antok at tuluyan ng nakatulog. Wala kasi siyang sapat na tulog kagabi kaya hindi niya napigilan ang antok. Hapon na nang magising si Jana, hindi na rin siya nakakain ng tanghalian dahil mahimbing ang pagkatulog niya. Nang makabangon na siya ay unang napansin niya ay ang pagkain na nasa loob ng kanyang kwarto. Nagulat naman siya sa kanyang ang nakita kaya agad niyang nilapitan ang pagkain para tignan kung sino ang naghatid nito subalit wala siyang nakitang sulat na iniwan dito. Kanino kaya galing tanong pa ni Jana sa kanyang sarili. Malamig na rin kasi ang pagkain, halatang kanina pa ito hinatid sa kanya. Matapos siyang makapag-ayos sa kanyang sarili, lumabas na agad si Jana sa kanyang kwarto dahil oras na sa kanyang trabaho. Mabuti na lang talaga mabait si Don Ricardo at Doña Isabel dahil pwede silang magpahinga o matulog kapag wala na silang trabaho o tapos na nilang gawin yung mga naka-assign sa kanila na gagawin. Lumabas si Jana bitbit ang tray kung saan nilagay ang pagkain na dinala sa kanya kanina. Una niyang pinuntahan ang kusina dahil nagugutom siya. Sa kusina na lang siya kakain. Nang matapos na siyang kumain, tinungo agad ni Jana ang garden at doon naabutan niya si Rosa na nakatambay sa garden. Ikaw pala, Jana, sabi ni Rosa sa kanya nang makita siya nito. Gumiti naman si Jana kay Rosa bago sumagot, andito ka pala, nakaistorbo ba ako? Hindi naman. Ayos lang, wala naman akong ginagawa. Papasok na rin ako sa loob para magluto. May darating kasing bisita si Sir Miguel Reyes mamaya, pahayag naman ni Rosa sa kanya. Naging interesado naman si Jana nang mabanggit sa kanya ni Rosa ang kanilang Sir Miguel Reyes. Tatanungin pa niya sana si Rosa tungkol sa sinabi nito pero naunahan ito na magpaalam. Sige Jana, mauuna na ako ha. Magluluto na muna ako sa loob. Walang nagawa si Jana kung hindi tumango sa sinabi sa kanya ni Rosa. Pagkaalis ni Rosa ay balik na naman sa dating trabaho si Jana. Winalis at niligpit niya ang mga tuyong dahon sa garden. Pagkatapos, muli na naman niyang diniligan ang mga bulaklak, kasunod nito ang pag-aayos niya ng mga halaman at nang matapos na niya itong gawin, nagpahinga muna siya sandali bago muling pumasok sa bahay. Saktong pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakasalubong niya si Miguel Reyes kasama ang isang babae. Nagulat si Jana ang makita niya nang malapitan yung babae dahil yun din yung babaeng nakita niya sa labas noon. Magandang hapon po sir, ma'am, pagbati dito ni Jana nang dumaan sa kanya ang dalawa. Same with you, Jana, sagot naman sa kanya. Habang ang babae naman ay tila hindi siya nito nakita. Hindi na lang din pinansin ni Jana at pupunta na sana siya sa kanyang kwarto pero tinawag siya ni Miguel Reyes. Teka muna, Jana, pagtawag nito sa kanya kaya naman huminto siya. Bakit po, sir, pagtanong naman ni Jana. May naiwan pala ako sa kotse, pwede mo bang kunin? Tanong naman sa kanya ni Miguel Reyes. Oo naman po, sir, sagot naman ni Jana. Salamat Jana, ito pala yung susi. Sabi nito sa kanya at inabot ang hawak na susi nito. Pagkakuha ni Jana sa susi ay tinungo agad niya ang kotse ni Miguel Reyes sa labas. Pagkarating niya ay agad niyang binuksan yung pinto ng kotse ni Miguel Reyes. Unang nakita niya isang bouquet ng bulaklak kaya naman kinuha ni Jana ito at inamoy. Sobrang bango nito kaya naman napangiti si Jana nang wala na sa kotse. Pagkatapos ay muli niyang tinignan ang loob ng kotse baka may naiwan pa ito bukod sa bulaklak. Hindi nga siya nagkamali at may nakita siyang isang maliit na box. Kinuha agad ito ni Jana at tinignan. Kondom,
Gulat na sabi ni Jana at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Bakit may isang box ng kondom si Sir? Tanong pa ni Jana sa kanyang sarili. Dahil ipinag-utos ito sa kanya na kunin, kinuha na nga ito ni Jana at pagkatapos ay sinarado niya ang pinto ng kotse at bumalik sa loob ng bahay. Hinanap niya kaagad si Miguel Reyes. Mabuti na lang ay hindi siya nahirapang maghanap. Nakita niya ito malapit sa garden, mukhang hinihintay siya nito. Sir, ito na nga po pala, sabi agad ni Jana at binigay dito ang hawak niyang bulaklak. Ito na po pala yung pinakuha niyo sa akin, dagdag pang sabi ni Jana. Ay, ito pa pala sir kasama ng bulaklak. Inabot naman ni Jana ang hawak niyang kondom galing sa loob ng kotse ni Miguel Reyes at binigay niya dito kasama sa susi ng kotse. Shit, napamura sa galit si Miguel Reyes nang makita niyang inabot sa kanya ni Jana. Nagulat tuloy at tumakbo lang si Jana dahil maski siya ay nahihiya rin sa ginawang pag-abot sa hawak niyang kondom kay Miguel Reyes. Mabuti na lang ay walang tao kaya walang nakakita ng pag-abot niya. Gabi na at hindi pa rin makatulog si Jana. Iniisip niya pa rin ang sitwasyon ng kanyang ama. Dapat sa lalong madaling panahon ay mapalabas na niya ang kanyang ama sa kulungan. Napabangon siya mula sa pagkakahiga nang maalala niya ang offer sa kanya ni Miguel Reyes, 2 milyon kapalit ang isang gabi kasama ang kanyang among si Miguel Reyes. Kaya, tanong ni Jana sa kanyang sarili. Para naman kay tatay, pagpapalakas loob pa ni Jana sa kanyang sarili. She was confused and unsure for what she thinks. Hindi na niya ito baka hindi na pwede and besides kasama ni Miguel Reyes ang girlfriend nito ngayon baka mapahiya lang ako sabi pa ni Jana sa kanyang sarili pero wala naman sigurong mawawala kapag susubukan ko paliwanag naman ni Jana sa kanyang sarili. Inayos agad ni Jana ang kanyang sarili at lumabas ng kanyang kwarto desidido na siyang tanggapin ang offer sa kanya ni Miguel Reyes para sa ama niya gagawin niya ang lahat para lang mapalaya ito sa kulungan. Tinungo niya agad ang kwarto ni Miguel Reyes baka nasa loob ito ng kwarto kinatok niya ang pinto ng kwarto nito pero walang sumagot sinubukan niyang pihitin ang door na pero nakalock naman wala siguro dito sabi ni Jana sa kanyang sarili hinanap niya ito sa loob ng bahay wala siyang nakita ni anino ni Miguel Reyes kaya naman ang ginawa ni Jan ay hanapin niya sa labas total tulog naman na ang mga tao sa bahay kaya hindi na siya natakot unang pinuntahan ni Jana ang pool area pero walang tao doon nilaibat na halos ni Jana ang lahat maliban sa garden kaya doon na ang destinasyon niya nagbabaka sakali makikita niya ang hinahanap niya doon hindi nga nagkamali si Jana nakita niya si Miguel Reyes nakatalikod habang naninigarilyo kinakabahang nilapitan agad ito ni Jana. Good evening po sir. Kinakabahang sabi ni Jana gabi na Jana why are you here do you need anything tanong sa kanya ni Miguel Reyes at tinapon ang hawak nitong sigarilyo kasi sir nauutal na sabi ni Jana kasi ano tanong naman ito sa kanya hindi alam ni Jana paano sasabihin kay Miguel Reyes ang nasa isip niya kinakabahan siya baka mapahiya siya sa kanyang kaharap may sasabihin ka ba Jana ulit na tanong ni Miguel Reyes sa kanya kinakabahan man ay naglakas loob si Jana na sabihin kay Miguel Reyes ang desisyon niya papayag na po ako sir kinakabahang sabi ni Jana what did you see pakiulit nga, ko masyadong narinig wika ni Miguel Reyes at lumapit konti kay Jana papayag na po ako sa sinabi nyo kanina sir ulit namang sabi ni Jana bahagyang lumapit si Miguel Reyes sa kanya at bumulong sa kanya one more say it again baby halatang excited naman si Miguel Reyes sa kanyang narinig kay Jana pumapayag na po ako sir para sa ama kong nasa loob ng kulungan gusto ko po siyang makalabas ng kulungan dahil may sakit po siya paliwanag naman ni Jana talaga papayag ka na pangiti naman si Miguel Reyes sa kanyang narinig alam niya kasi kung ano ang sitwasyon ni Jana nakita niya kasi ito sa kulungan nang minsan siyang dumalaw sa kanyang pinsan na naka-assign sa station na yun kung saan nakakulong ang Mang Ernesto opo sir palit po sa sinabi nyo papayag po ako desididong sagot naman ni Jana ito na lang ang choice niya para mapadali ang paglaya ng kanyang ama masaman kung tutuusin dahil kumapit siya sa patalim pero wala naman siyang pagsisisihan ang tanging nais lamang niya ay mapalaya ang ama at mapagamot ito gagawin niya ang lahat para sa kanyang ama pagkatapos niyang aminin kay Miguel Reyes na pumapayag na siya Miguel Reyes grabbed her waist at niyakap agad siya nito I like your scent Jana. Humahagod ang amoy mo sa ilong ko, wika ni Miguel Reyes kay Jana. Napalunok naman si Jana dahil sa init ng hininga ni Miguel Reyes na kanyang nararamdaman mula sa pagkakasabi nito sa kanya. Miguel Reyes kissed her forehead down to her nose and then kissed her lips. Napapikit si Jana nang magtagpo ang kanilang mga labi. Ramdam ni Jana ang malambot na labi ni Miguel Reyes sa kanyang mga labi. Sobrang lakas din ang tibok ng kanyang puso, at naramdaman ni Jana na parang may kakaiba sa bawat halik ni Miguel Reyes sa kanya.
Hindi masyadong mapusok pero naroon ang kagustuhan nitong angkinin ang mga labi niya. "You're mine now, Jana," sabi ni Miguel Reyes sa kanya, at muling hinalikan ang kanyang mga labi. 3 weeks matapos pumayag si Jana sa offer sa kanya ni Miguel Reyes, kasama na niya ang ama. Ngayon nakalaya na ito dahil nakapagpiyansa na sila. At dahil may natira pa siyang pera, pinatingnan niya kaagad ang ama sa ospital, at dito niya nalaman na may sakit talaga ang ama niya kaya ganun na lang ito kapayat. Mabuti na lang talaga at naagapan kaya nagamot ang kanyang ama. "Tay, kumain na po kayo para makainom na kayo ng maintenance nyo," pagtawag ni Jana sa kanyang ama. Narinig naman ito ng kanyang ama. Lumapit ito sa mesa kung saan ang anak. Tiningnan niya si Jana at ngumiti, pero hindi pa rin mawala sa isip nito ang mga katanungan kung bakit may ganong kalaking pera ang anak niya. "Tay, kung iniisip niyo kung bakit may ganong pera ako, dahil po yun sa mabait kong amo. Pinahiram nila ako dahil sinabi ko po sa kanilang sitwasyon natin. Sobrang bait po nila," paliwanag naman ni Jana kahit ang totoo dahil pumayag siya sa gusto ni Miguel Reyes. "Akalain mo, Tay, pinahiram na nga ako ng pera, pinagbakasyon pa ako para maalagan kayo. Di ba ang bait nila, Tay? Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Masama yan sa kalusugan mo," sabi pa ni Jana sa ama. Totoo namang hindi talaga muna siya pinapasok ni Don Ricardo at Doña Isabel dahil sa sitwasyon niya. Kaya sobrang pasasalamat din ni Jana sa mga ito. Sabay na silang kumain ng kanyang ama. Kahit papaano ay bumalik na rin sa dati ang katawan ng kanyang ama. Habang tahimik silang kumakain ng kanyang ama, nakaramdam si Jana na parabang humihila ang tiyan at parang naduduwal siya. Napainom siya ng tubig at hindi nagtagal ay hindi niya nakayanan. Tumakbo siya patungo sa kusina ng kanilang bahay at doon samuka lang siya ng samuka hanggang sa wala na siyang may suka kung hindi laway na lang. Napatingin sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos ay naglinis na si Jana sa kanyang sarili at bumalik sa mesa. "Ayos ka lang ba, anak?" tanong naman ng kanyang ama sa kanya. "Oo, Tay. Ayos lang ako. Siguro na parami lang yung kain ko kagabi kaya ganun," sagot naman ni Jana sa ama niya. Hindi naman agad naniwala ang ama niya sa kanya. Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang sinabi, pero binaliwala na lang ni Jana yun at patuloy lang siya sa kanyang pagkain. Hinatid niya agad ang ama sa kwarto nito para makapagpahinga matapos itong makainom ng gamot. "Pahinga ka na muna, Tay. May pupuntahan lang ako," paalam naman ni Jana sa kanyang ama. "Mag-iingat ka, anak," sagot naman nito sa kanya. "Opo, Tay," sabi naman ni Jana. Pagkatapos niyang makapagpaalam sa ama, nagbihis agad si Jana para makaalis. Bibili kasi siya ng bagong maintenance para sa ama niya. Mainam kasi na kahit hindi pa nauubos ang gamot na iniinom ng kanyang ama ay may ekstrang gamot na ito na nakahanda. Habang patungo na si Jana sa Batika ay hindi niya inaasahan na magkikita sila nung babaeng minsan na niyang nakitang hinalikan ni Miguel Reyes at ang babaeng dinala ni Miguel Reyes sa bahay kung saan siya nagtrabaho. "You should be Jana, right?" tanong nito sa kanya. Napansin din pala siya nito at nilapitan kaya wala siyang magagawa kung hindi ang sumagot at kausapin din ito. "Ah, oo, ako nga," naiilang pang sagot ni Jana. "I'm Clarita. I'm Miguel Reyes," sabi pa nito sa kanya pero agad na pinutol ni Jana ang sasabihin nito at siya na ang tumapos. "Kasintahan ka po ni Sir Miguel Reyes," pagtatapos naman ni Jana nang sasabihin nito. Napatawa naman ito sa kanyang sinabi kaya naguguluhan siya. Naghihintay lang si Jana sa sasabihin nito. "You're so funny," natatawang sabi sa kanya nito. "Let me finish my words, okay," dagdag pa nito. Tumango naman si Jana at hindi na nagsalita. "Miguel Reyes and I are siblings. He's my stepbrother, okay," natatawang sabi nito. Nanlaki naman ang mata ni Jana dahil sa gulat. Nag-iisip pa siya ng mali sa kanilang dalawa pero magkapatid pala ang mga ito. "Nako, pasensya na po, Ma'am Clarita. Hindi ko alam na magkapatid pala kayo ni Sir Miguel Reyes. Pasensya na talaga, ma'am," paghingi ng paumanhin ni Jana kay Clarita. "That's why my brother likes you, because of your innocence and attitude," natatawang sabi pa nito sa kanya. Nagulat muli si Jana sa sinabi nito sa kanya. "Got to go, my future sister-in-law," paalam ni Clarita sa kanya. Habang si Jana naman ay naiwang nakatulala at naguguluhan sa huling sinabi ni Clarita sa kanya. Nakabalik na si Jana sa kanilang bahay. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi sa kanya ni Clarita.
Hindi alam ni Jana kung bakit sobra siyang naapektuhan sa sinabi sa kanya ni Clarita. Sobrang laki talaga ng impact nito sa kanya. Pagkatapos ni Jana ayusin ang mga pinamili niya kanina, tinungo niya ang kwarto ng kanyang ama upang tignan ito. Nakita ni Jana na natutulog ang ama kaya naman hindi na niya ito inabala pa. Pinabayaan na lang niya ito para makapagpahinga. Minabuti na lang niya na magluto na lamang para sa kanilang tanghalian. Subalit hindi inaasahan ni Jana na pagbalik niya sa sala ay naroon pala si Miguel Reyes, naghihintay sa kanya. Hi, kumusta? Pagbati sa kanya ni Miguel Reyes. Hello, nauutal na sagot ni Jana. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ni Jana sa kaharap. Visiting you, baby. Ayaw mo ba? Sagot naman sa kanya ni Miguel Reyes at kinindatan pa siya. Halos magwala naman ang puso ni Jana sa kanyang narinig. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya at tila namumula pa ang kanyang pisngi dahil sa pag-init nito. Hindi naman, sir, nauutal pa ring sabi ni Jana dahil kinakabahan pa rin siya. Umupo ka muna, sir. Kukuha lang ako ng pagkain, sabi pa ni Jana at tinungo ang kusina, pero agad naman siyang hinaranggan ni Miguel Reyes. I told you, cut this here, Jana. Ang tigas talaga ng ulo mo. Napapaos at seryosong sabi naman sa kanya ni Miguel Reyes. Napalunok bigla si Jana sa kanyang laway dahil sa sinabi ni Miguel Reyes sa kanya. Napalayo tuloy si Jana kay Miguel Reyes. Pagkatapos ay dali-dali siyang kumuha ng pagkain. Mabuti na lang talaga naisipan niya kanina na bumili ng pagkain kaya hindi na siya nahirapan pa. Inilapag agad niya ito sa maliit na table sa kanilang sala. Pagkatapos ay inaya niya si Miguel Reyes na umupo. Umupo ka na muna, pagtawag niya dito. Ngumiti naman sa kanya si Miguel Reyes at umupo na nga. Walang isa sa kanila ang nagsalita pagkatapos maupo. Nagkatinginan silang dalawa, pero kalaunan si Jana ang unang umiwas sa kanilang dalawa. Bakit po kayo andito, sir? Muling pagtawag naman ni Jana kay Miguel Reyes na ngasir. Napailing naman si Miguel Reyes at nagpipigil ng kanyang sarili dahil sa pagtawag nito sa kanya. Mas nahihirapan kasi siya pag tinatawag siya nitong ngasir. Hindi naman niya magawang masabi kay Jana kung bakit ayaw niyang tawagin siyang ganito. He's addicted to Jana's scent and beauty. Sa madaling salita, he's crazy in love with Jana. Mahal niya ito dahil sa katangian nito, dahil sa pagiging mabait na anak at pagiging totoo sa sarili nito. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang biglang lumabas ang tatay ni Jana mula sa kwarto nito. Agad namang tumayo si Miguel Reyes at lumapit sa Mang Ernesto para magmano. Mano po, sir, sabi naman ni Miguel Reyes. Nagulat naman si Jana sa ginawa nito habang ang ama naman niya ay nakatingin lang kay Miguel Reyes. Pagkatapos, nagsalita agad ito, nobyo ka ba ng anak ko? Tanong nito kay Miguel Reyes. Tay, hindi po, sagot naman ni Jana sa ama. Jana, hindi ikaw ang kinakausap ko. Hayaan mong siya yung sumagot, seryoso namang sabi ng kanyang ama. Natahimik naman si Jana at napatingin kay Miguel Reyes. Sobra-sobra ang kaba niyang nararamdaman sa mga oras na to, pero nakangiti si Miguel Reyes at walang-walang kakaba-kaba sa dibdib nito. Tinatanong ulit kita, nobyo ka ba ng anak ko? Tanong ng tatay ni Jana kay Miguel Reyes. No, sir, sagot naman ni Miguel Reyes. Para namang nakahinga ng maluwag si Jana sa narinig niyang sagot ni Miguel Reyes kaya naman ay nabawasan ang kanyang kaba. Ba't plano ko pong ligawan yung anak niyo? Dagdag pang wika ni Miguel Reyes sa kanyang ama. Natahimik sa gulat si Jana at hindi maproseso sa utak niya ang sinabi ni Miguel Reyes sa ama nito. Gusto ko pong ligawan yung anak niyo kung okay lang po sa inyo, sir. Hindi alam ni Jana kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano pipigilan si Miguel Reyes sa gusto nito at sinabi sa kanyang ama. Bakit ang anak ko? Marami namang ibang babae dyan, tanong ng ama ng dalaga kay Miguel Reyes. Naghihintay si Jana ng sagot ni Miguel Reyes. Hindi na lang siya nagsalita. Why not your daughter, sir? Jana is a fine woman. Sa kanya ko nakita ang hinahanap ko sa isang babae, sir, sagot naman ni Miguel Reyes. Napangiti naman si Jana sa sagot ni Miguel Reyes sa kanyang ama dito. Unti-unti na rin siyang nalinawan sa kanyang nararamdaman para kay Miguel Reyes. Hindi lang pala ito simpleng paghanga sa lalaki, mahal niya na rin ito. Please, hayaan niyo po kung ligawan yung anak niyo, sir. I'll make sure hindi ko siya sasaktan. Kung magagawa ko man yun sa kanya, ako na mismo ang lalayo sa anak niyo,
sabi pa ni Miguel Reyes. Bigla namang napaiyak si Jana. Akala niya kasi siya lang ang may nararamdaman sa kanilang dalawa. Hindi pala, dahil parehas pala sila ng nararamdaman nito. I love your daughter, sir, pag-amin naman ni Miguel Reyes sa harap ng Mang Ernesto at kay Jana mismo. Kalaunan, napapayag din ni Miguel Reyes ang Mang Ernesto na formal na siyang manligaw sa dalaga. Mahal niya talaga ito kahit konting panahon lang silang magkakilala. Para kay Miguel Reyes, wala naman yan sa tagal ng panahon. Kapag kayo talaga para sa isa't isa, pagtatagpuin talaga kayo ng tadhana tulad nila ni Jana. Hindi niya inakala na sa ganoong paraan sila pagtatagpuin ng tadhana. Paano yan, soon to be Monte Mayor ka na rin, sabi ni Miguel Reyes kay Jana na ngayon ay nasa kwarto sila ni Jana habang ang ama naman nito ay nasa kwarto nito, nagpapahinga rin. Anong soon to be Monte Mayor ka dyan? Nanliligaw ka pa nga lang sa akin, sir, sagot naman ni Jana. Subalit nagulat siya nang bigla siyang hinalikan ni Miguel Reyes sa labi. Ang tigas talaga ng ulo mo, sabi naman ni Miguel Reyes. Ba't mo ako hinalikan? Gulat naman at tanong ni Jana dito. Sir ka kasi ng sir. Hindi ko tuloy napigilan, sagot naman sa kanya ni Miguel Reyes. Namula naman ang mukha ni Jana dahil sa kilig. Hindi niya kasi inakala na may ganitong side pala si Miguel Reyes. Akala niya kasi nung una suplado, mayabang at maangin ito. Hindi pala tugma lahat sa iniisip niya. Kunwaring naiinis na sabi ni Jana dito, pero sa katunayan ay kilig na kilig siya kay Miguel Reyes. Kay Miguel Reyes lang naman niya ito naranasan dahil si Miguel Reyes lang din naman ang naglakas loob na magpaalam sa kanyang ama na manligaw sa kanya. Isang ngasir, mo pa sa akin, hindi lang halik ang gagawin ko sa'yo, sabi naman sa kanya ni Miguel Reyes. Ano ba kasing itatawag ko sa'yo? Sagot naman ni Jana. Baby, love, mahal, honey, hobby, at marami pang iba. Kahit anong gusto mo, sabi naman ni Miguel Reyes sa kanya. Isa na nga lang, sir, sagot naman ni Jana. Jana, sagot ni Miguel Reyes na may pagbabanta sa boses nito. Isang buwan ang lumipas matapos simula ni Miguel Reyes na manligaw kay Jana. Halos araw-araw itong pumupunta kay Jana dala ang mga pangangailangan nito tulad ng bigas sa kanilang bahay. Para kay Miguel Reyes, mas maigi ng bigas ang ibigay niya kay Jana kaysa tsokolate at bulaklak ang binibigay niya. Dahil kapag bigas ay mabubusog pa at nakakakain pa sila kesa sa bulaklak na malalanta lang ito kapag nagtagal. Are you ready? Tanong ni Miguel Reyes. Kinakabahan ako. Parang ayaw ko na lang pumasok, sagot naman ni Jana. It's okay, baby. Trust me, magugustuhan ka nila, pampalakas loob naman ni Miguel Reyes sa kanya. Sinagot na pala ni Jana si Miguel Reyes 2 days ago kaya ngayon ay nasa labas sila ng gate sa bahay nila Miguel Reyes dahil gusto ni Miguel Reyes na ipakilala siya nito sa family ni Miguel Reyes kaya ganun na lang ang kaba niya sa mga oras na to. Pero dahil dumating na sila ay wala na siyang magagawa kung hindi harapin ang kaba na kanilang nadarama. Let's go, pag-aya pa ni Miguel Reyes sa kanya. Humawak agad siya sa braso ni Miguel Reyes. Pagkatapos ay nalalayan naman siya nito papasok sa loob. Binaybay nila ang daan patungo sa loob ng bahay. Namangha naman si Jana sa ganda ng bahay. All of these are my design, sabi pa ni Miguel Reyes sa kanya habang tinuturo ang organized na garden. Ang ganda naman, sagot ni Jana. Mas maganda ka, nakangiti namang sabi ni Miguel Reyes sa kanya. Kinilig tuloy siya sa sinabi nito at napagtanto niya na mahilig talaga si Miguel Reyes sa mga bulaklak kaya naman pala ganun na lang ito nung nagtatrabaho pa siya. Nagpaalam na rin pala siya sa kanyang trabaho. Pumayag naman si Don Ricardo at Doña Isabel sa pag-alis niya. Sinabihan pa siya nito na alagaan daw si Miguel Reyes kaya naman masaya siya dahil kung hindi siya pumasok doon, hindi niya makikilala ang lalaking minamahal niya ngayon. Dumating nga sila sa dining room. Abot-abot ang kaba ni Jana dahil unang beses niyang makakaharap ang buong pamilya ni Miguel Reyes. Good evening, Mom, Dad, pagbati ni Miguel Reyes sa magulang nito. Good evening po, Ma'am, Sir, pagbati naman ni Jana sa magulang ni Miguel Reyes. Good evening, Iho, sagot naman ng magulang ni Miguel Reyes sa kanya habang tinitignan nito si Jana. Good evening. You must be Jana, right? Tanong ng ina ni Miguel Reyes. Yes, ma'am, sagot naman ni Jana at lalong kinakabahan. OMG, you're so pretty like me. Welcome to our family, masayang sabi nito sa kanya at niyakap siya.
Yung kaba ni Jana ay unti-unting nawawala dahil sa sinabi sa kanya ng mama ni Miguel Reyes. Napangiti tuloy siya dahil inakala niyang hindi siya matatanggap ng magulang nito. And by the way, don't call me ma'am, tita na lang or mama much better, nakangiting sabi pa nito. Naku ma, palagi nga akong tinatawag ng sir niyan eh. Sabat naman ni Miguel Reyes sa kanilang kausap, well tama naman ang ginawa ni Jana, respect elders kumbaga. Matanda ka na kasi, sagot naman ng mama ni Miguel Reyes sa kanya. Ma, moktol namang sabi ni Miguel Reyes, dad binubuli na naman ako ni mama. Sabi pa ni Miguel Reyes sa ama subalit tila wala rin itong narinig dahil masama rin ang tingin ng mama niya sa ama nito. Walang nagawa si Miguel Reyes dahil alam naman niyang understanding ang ama niya sa ina nito. Sorry BD ayokong matulog sa labas ng kwarto mamaya, I'm out of that sagot naman ng papa ni Miguel Reyes sa kanya kaya naman lalong nasira ang mukha ni Miguel Reyes dahil sa pagkatalo. Maom I'm your son, sabi pa ni Miguel Reyes sa ina. Well Jana is my daughter now Miguel Reyes, you're big enough to handle yourself, sagot naman ng ina sa kanya hay mama talaga, pagsuko sabi ni Miguel Reyes habang bagsak ang balikat nito habang si Jana naman ay hindi alam ang gagawin sa sobrang tuwa dahil tanggap pala siya ng mga magulang ni Miguel Reyes akala niya hindi siya matatanggap tulad ng kanyang iniisip subalit kabaliktaran pala. Let's eat, alok sa kanya ng ina ni Miguel Reyes samantalang ang ama naman ni Miguel Reyes ay nakangiti lang sa kanya. Huwag kang mahiya Diana welcome na welcome ka sa bahay anytime you want. Sabi naman ng papa ni Miguel Reyes sobrang tuwa naman ni Jana dahil sa mainit na pagtanggap ng mga magulang ni Miguel Reyes sa kanya. Matapos ang kanilang munting salo-salo sa dining room ay narito sila ngayong apat sa sala ng bahay. Magkatabi si Jana at Miguel Reyes habang ang mga magulang naman ni Miguel Reyes ay parehong nakaupo malapit sa isa't isa. Are you okay? Kanina ko pa napapansin na tahimik ka, tanong ni Miguel Reyes sa kanya. Oo naman. Ayos lang ako. Nag-aalala lang ako kay tatay, sagot naman ni Jana kay Miguel Reyes. Huwag mong alalahanin si tatay. I already sent a person to take care of him, sabi naman sa kanya ni Miguel Reyes at hinalikan siya nito sa noo. Huwag ka nang mag-alala, okay, dagdag pang sabi ni Miguel Reyes sa kanya. Ang sweet naman, sabi naman ng mama ni Miguel Reyes sa kanila. Namula naman ang mukha ni Jana dahil hindi siya sanay na may taong nakakakita sa kanila habang sweet sila sa isa't isa. Ganyan din kami ni Tatay Andres noong kabataan namin, sabi pa nito habang kilig na kilig dahil inaalala ang kabataan nila noon. Patuloy lang sila sa pag-uusap hanggang sa biglang nagtanong ang mama ni Miguel Reyes kay Jana kung kailan sila magkakaroon ng apo. Did we expect a grandchild out of nowhere? Tanong nito sa kanila. Nagkatinginan na naman si Jana at Miguel Reyes sa isa't isa. Alam nilang parehong minsan na may nangyari sa kanila pero hindi na yun nasundan at hindi alam ni Miguel Reyes at Jana kung may nabuo ba. Hindi pa namin yan napag-uusapan, ma, sagot naman ni Miguel Reyes sa ina habang si Jana naman ay may pangamba dahil alam niya sa sarili na lately madalas siyang antukin at hindi pa siya dinadatnan sa kanyang monthly period, bagamat hindi pa naman siya sigurado kasi hindi pa naman siya nag-pregnancy test. Well, we can wait naman basta we're expecting on it, sabi pa nila sa kanila. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa nagpaalam na sila Jana para umuwi na sa bahay. Ingat kayo, sabi naman ng mama ni Miguel Reyes kay Jana. Salamat po, tita, tito, sagot naman ni Jana. Nang makaalis na sila at sila na lang ni Miguel Reyes sa loob ng kotse, agad na nagsalita si Jana. Salamat, sabi ni Jana. Salamat for what? Tanong naman ni Miguel Reyes sa kanya. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko, sagot naman ni Jana. No, dapat akong magpasalamat sa'yo. Binigyan mo ng kabuluhan ang buhay ko. You've changed my life. I was a mess before tayo magkakilala. Unti-unti kong naitama lahat ng maling nagawa ko noon. Kaya thank you. Thank you dahil I became a better person because of you. Thank you, Maria Santos, dahil dumating ka sa buhay ko. Halos mapaiyak naman si Jana sa sinabi ni Miguel Reyes sa kanya. Hindi kita ikakahiya at kaya kitang ipagsigawan sa mundo kung gaano kita kamahal. I love you, Maria Santos, nakangiti namang sabi ni Miguel Reyes. I love you too, sir, sagot naman ni Jana. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Miguel Reyes sa pagtawag ni Jana sa kanya ng sir. Pagkatapos ay hinalikan niya ito kaagad matapos ipakilala ni Miguel Reyes si Jana sa magulang nito.
Hindi mapakali si Jana habang hawak nito ang pregnancy test na binili niya sa Batika kamakailan. 2 pulang linya kasi ang resulta matapos niyang subukan. Nakatatlong pregnancy test na siya at parehong 2 guhit ang resulta kaya naman sigurado na siya nabuntis siya. Hindi niya alam na pumasok pala si Miguel Reyes at dali-dali niyang tinago ang hawak na pregnancy test. Baka makita ni Miguel Reyes. Oh, ba't parang gulat na gulat ka? May nangyari ba? Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Miguel Reyes nang mapansin itong parang hindi siya mapakali. Wala naman, bigla ka kasing pumasok. Nagulat ako, pagrarason naman ni Jana pero hindi na kumbinsi si Miguel Reyes dito. Namumutla ka, may sakit ka ba? Usisa naman ni Miguel Reyes sa kanya. Napalunok ng laway si Jana dahil kinakabahan siya. Nanlalamig din ang mga palad niya at unti-unti na siyang pinagpapawisan. Ayos lang ako, sagot naman niya. You're not okay, baby. Now tell me, may problema ba? Malumanay na tanong ni Miguel Reyes sa kanya. Napapikit muna si Jana bago nagsalita. Handa na siya, aaminin na niya kay Miguel Reyes, ayaw na niyang itago pa. Sabi niya pero pinutol naman ni Miguel Reyes ang sasabihin niya. You're what? Tanong ni Miguel Reyes. I'm pregnant, mabilis na sabi ni Jana. Napatulala naman si Miguel Reyes at para bang nabibingi siya sa sinabi ni Jana sa kanya. Pakiulit nga, sabi ni Miguel Reyes sa kanya. I'm pregnant, ulit namang sabi niya. Subalit nagulat na lang si Jana dahil tila namumutla si Miguel Reyes pagkatapos niyang sabihin na buntis siya at di nagtagal bigla na lang bumulagta si Miguel Reyes sa sahig, nawalan pala ito ng malay dahil sa nangyari. Miguel Reyes, sigaw ni Jana. Mas nauna pa itong nahimatay sa kanya kaya naman dali-dali niya itong nilapitan at tinapak-tapik. Ngunit wala pa rin. Hindi tuloy alam ni Jana kung ano ang gagawin kay Miguel Reyes ngayon na walang malay. 6 na buwan ang lumipas, nagsasama na si Jana at Miguel Reyes sa iisang bahay. Kasama rin ni Jana ang ama dahil may katandaan na rin ito. Kumuha lang sila ng caregiver para magbantay sa ama niya. Naikasal na rin pala sila 3 months ago matapos malaman ng magulang ni Miguel Reyes na buntis si Jana na 7 months na rin pala. Si Jana ngayon kaya naman naisipan nilang magtungo sa isang OBGYN alamin ang gender ng kanilang anak. Gusto kasi ni Miguel Reyes na malaman kung ano ang gender ng kanilang anak para na rin makapag-gender reveal na sila dahil naghihintay din ang kanilang mga magulang dito. I'm excited din to know kung ano ang gender ni baby. Sana lalaki, masayang sabi naman ni Miguel Reyes na punong-puno ng pagmamahal sa mata nito habang nakatingin kay Jana. Paano kung babae? Ayaw mo? Tanong naman ni Jana. Of course not. It's my blood. Kahit anong gender pa niya, mamahalin at tatanggapin ko yan. Anak ko yan sagot naman ni Miguel Reyes. Agad silang bumaba ng sasakyan pagkarating nila sa ospital. Tinungo agad nila ang loob ng ospital habang magkahawak ang kamay. Pinuntahan agad nila ang office ni Doktora Montemayor, asawa ng pinsan niyang si Ramon Montemayor. Pumasok agad sila sa loob at nakita nila si Dra. Teresa Mendoza. Good morning, Doc, pagbati ni Miguel Reyes dito. Good morning. Nakahanda na ang lahat. Handa na ba ang asawa mo? Sagot naman sa kanya ng doktora. Pumunta agad si Jana malapit kay Sheena. Huminga ka muna, sabi ng Doktora Sheena kay Jana. Sinunod naman ni Jana ang sinabi nito tapos tinaas ang suot niyang damit kaya kitang-kita ang malaki niyang tiyan ngayon ay 7 buwan ng buntis at sinimulan na nga ng doktora ang proseso ng pag-ultrasound habang si Miguel Reyes ay nakatitig lang sa ginagawa ng Doktora Sheena sa kanyang asawa. Congratulations! Your wife carried a healthy 6 feet in her tummy, masayang wika ng Doktora Sheena. Nagulat naman si Miguel Reyes sa sinabi nito. What did you say? My wife carried a spider in her womb, gulat na sabi ni Miguel Reyes dito. No, it's not like that. Your wife have a triplet son in her womb. Triplets ang anak niyo, natatawang sabi naman ni Doktora Sheena kay Miguel Reyes. Natigil sa pagpapanik si Miguel Reyes pero namutla naman siya. Huli na nang ma-realize niyang nahimatay na naman si Miguel Reyes. Nagtawanan na lamang si Doktora Sheena at si Jana. Ganyan din siya noon nung malaman niyang buntis ako, nahimatay rin siya, wika ni Jana kay Doktora Sheena. Muli na naman silang nagtawanan habang si Miguel Reyes ay wala pa ring malay habang binubuhat ng mga nurse sa loob ng opisina ni Doktora Sheena. Welcome to Montemayor family, masayang sabi ni Doktora Sheena kay Jana. Swerte mo, girl.
Nasa tamang pamilya ka, sabi pa ni Doktora Sheena sa kanya. Di ka nalugi. Gwapo na, gifted pa, natatawang sabi ni Doktora Sheena sa kanya. Namula tuloy ang pisngi ni Jana sa sinabi nito pero sa totoo napakaswerte niya talaga dahil dumating sa buhay niya si Miguel Reyes. Wala na siyang mahihiling pa. Miguel Reyes is a full package husband, very responsible and caring. Hindi siya nagsisi nang tanggapin niya ang alok nito noon lalo pa na nagbunga ito ng 3 biyaya, ang kanilang triplets at masayang masaya siya dahil may pamilya na siyang masasandigan kapag may problema siya. Salamat Panginoon sa pagbibigay ng Miguel Reyes sa buhay ko, sabi ni Jana sa kanyang sarili. Wakas.